Pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod, Pastora Gina, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin online. At dito, syempre siguro kilala naman na ako. Ang atin pong series ay matatagpuan pa rin sa Book of Ephesians. Sino po ang sumulat ng Book of Ephesians? Si Apostle Paul. So, mga sulat niya sa mga taga Efeso. Ayan. Sino ang gwapong yan? So, sa atin pong series, kagaya ng nasabi ni Ate Sally kanina, ang first na preacher natin sa first series po natin ay pinangunahan po ni Pastor Julius. At ang title po ng kanyang topic ay The Believer Riches in Christ, Our Spiritual Possession in Christ. Yan po yung una, na kung saan eto po, doon sa ating pong series sa Ephesians, sabi nga, under this is, eto po yung doktrina. Dalawa po ito. Ito po yung una, yung naging topic po ni Pastor Julius, at yung topic ni Ate Nora, entitled, Our Spiritual Position naman siya. So, yan dalawang yan, kailangan sa atin bilang mga dumadalo ng mga gawain, kailangan sa bawat bahay-sambahan, may kanya-kanya tayong doktrina. Di po ba? So, napaka-importante na malaman or alamin natin yung mga doktrina sa bawat bahay-sambahan para nang sa ganon, pag uwi natin ng Pilipinas, pag tayo ay dadalo ng mga gawain, at pagdating sa mga doktrina, alam natin kung tama o mali ba yung itinuturo ng bawat preacher sa bawat bahay-sambahan. So yan po ang kahalagahan ng buhay Kristiyano na alam po natin yung mga doktrina or mga pag-aaral sa bawat bahay-sambahan. Ayan. Ate Jan, hi! Ayan. So, ang pangatlong series po natin, ang title ng naging topic ni Ate Jen is A Call to Walk in Unity. Na kung saan, sabi nga ni Ate Jen, ang unity is hindi siya, ano yung sabi ni Ate Jen doon? Na dapat ang unity is nakikita, hindi lamang sa bahay, hindi lamang sa gobyerno. Siyempre, dapat ang unity is nakikita rin sa bahay-sambahan. Ayan. So, sa umagang ito, tayo po ay darako naman sa atin pong pang-apat na series na pinamagatang. Pero bago po yan, saan po or kanino po natin narinig? Pakibasa nga po. Kaninong topic po nabanggit ang word na to? Kay Pastor Mike? Hindi po nagtatopic si Pastor Mike. Pang-apat pa lang ako, pang-lima si Pastor Mike. Ay, pang-lima si Pastor Mike. So, sabi po dyan kay Ate Nora, take off the grave cloth and put on the grace cloth. So, kailan po natin dapat tanggalin yung grave cloth na yan? O, eto na lang. Sino ang best example niyan? Take off the grave clothes and put on the grace cloth. O, sino yung binuhay ng Panginoon? Isa sa mga binuhay ng Panginoon. Ay, di ba? Sabi nga ni Ate Nora, di ba? Noong tinawag, di ba? Pangilang araw ng patay si Lazaro? 4. So, alam naman po natin, pang-apat, usually, yun ay maaagnas na. Pero, dito natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Na noong tinawag ng Panginoon, si Lazaro, sabi, Lazaro, bumangon ka. Siyempre, andun yung obedience ni Lazaro. Ikaw ba naman patay, tatawagin kang Lazaro, bumangon ka. Babangon ka, hindi.
Ay, ayaw nyo? Ayaw nyo? Ayaw nyo bumangon? So, si Lazaro ay bumangon. At doon makikita po natin, sabi nga ni Ate Nora, si Lazaro ay nababalutan pa ng puting tela or sabi ko, binalikan ko, ano yung sabi ni Ate Nora? Mommy pie. Okay. So, mommy pie. Oh, yun na yun. Basta mommy. Ayan, the mommy. Di ba parang, di ba may palabas na ganon? So, yun. Tinawag niya. At doon nga sa kanyang pagkakatawag sa kanya, syempre, sa ating pagkabuhay, kailangan andoon na tanggalin muna natin yung atin pong mga puting tela or tinatawag po natin bago. Sabi nga ni Ate Nora, di ba, noong tayo ay hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, tayong lahat ay considered as patay. Patay in the sense na hindi patay physically, kundi patay spiritually. So, kung tayo ay patay spiritually, syempre, hindi tayo magkakaroon ng communication sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Sabi nga, kung tayo patay, bakit tayo patay? Sapagkat tayo ay napahiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. At ano ang tatlong letter na powerful na yan kung bakit tayo napahiwalay sa ating Panginoon? Okay. Parang Bible study muna tayo ng konti. Pantanggal ka ba? Kasi after natin homiletics natin, hindi na ako nakakatulog. So, ayun. Sabi ko nga, Lord, eto na. So, kagaya ng nasabi ko, ang nagpahiwalay sa atin ay kasalanan. Ito rin yung dahilan kung bakit nahiwalay ang ating mga unang magulang dahil din sa kasalanan. At dahil sa kasalanan na yan, lahat tayo ay kailangan ng isang tagapagligtas. At yun ay ang ating Panginoong Diyos na buhay. So, alam naman na po natin when it comes to salvation, sabi nga natin, ang salvation na tinanggap natin, at sabi rin sa ating pong mga pagtuturo, pag meron tayong genuine salvation, God is our riches. Amen po ba doon? Ang Diyos ang ating kayamanan. Sabi nga sa mga kanta, Christ is enough. Pumalakpak po ang tulog! Wag. Ayan, nagising kayo ha. Ayan. So, yan, sabi nga po natin, okay, nakangiti na kayong lahat. Praise God. Okay, alert, enthusiastic tayo para nang sa ganun hindi natin makaligtaan yung word ng ating pong Panginoon. So tayo bilang mga tumanggap na sa Panginoon, automatic, pero sabi nga natin, hindi siya biglaan, hindi siya overnight process ang atin pong transformation. Amen po ba doon? Amen. So hindi overnight ang transformation. Pagdating po sa transformation, it is glory to glory. Kaya kung halimbawa may mga pinapanalangin pa tayo na mga kamag-anak natin, kapamilya po natin, wag po tayong manghinawa na ipanalangin sila kasi ganyan din tayo noon. Di po ba? Hindi panandalian, hindi madalian. So, kung yung asawa natin ay pilit natin na inaaya dito at patuloy na sinesheran, wag po tayong manghinawa. Wag tayong mapagod. Amen po ba? Makukonvict din yan. Di ba? Makukonvict din yan. At sabi nga natin, noong tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay natin, andyan na yung conviction. Andyan na yung conviction. So bilang mga tumanggap sa Panginoon, dapat makita po sa atin ang pagbabago. At dyan po natin gagawin ang put on the grace cloth. So, buhay, old na pamumuhay at bagong pamumuhay. O kaya sabihin na po natin, example po, ang isang bilanggo. Di ba usually ang bilanggo,
may uniform sila nung kulay. Sorry, Kuya Jack. Hindi ko po ito sinasadya. Ito yun. Di ba ang isang bilanggo, naka-uniform sila ng orange? Pag lumabas na yan ng bilangguan, dapat, anong ginagawa niya? Tinatanggal niya na yung kanyang uniform. Para nang sa ganon, andoon yung identification na siya ay isang malaya na. So, bagong buhay. So, kagaya rin natin na mga binuhay ng Panginoon or binago ng Panginoon, kailangan andoon na makitaan sa atin na pag tayo ay tunay na tumanggap, dapat hindi na makitaan sa atin ang isang Kristiyano na hindi na namumuhay sa kasalanan. Okay, magkasala. Pero yung mamuhay ka sa kasalanan is iba naman ang usapan. Sabi nyo nga kanina, pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, andun na yung conviction. Pag tunay kang tumanggap, sad to say, uulit-ulitin ko po, pag tunay kang tumanggap, hindi ka mamumuhay sa kasalanan, hindi ka magsisinungaling, hindi ka magloloko, hindi ka mambababae, hindi ka manlalalaki, at hindi ka gagawa ng hindi malulugod ang Panginoon. Ang gagawin lang po na dapat natin is malugod ang Panginoon sa bawat ginagawa po natin. Amen po ba doon? Madali pong mag-amen pero nakikita po yan sa gawa. Kaya, sabi nga po natin, hindi po, okay, ibabawas ko ang pagsasabi ko ng amen. Kasi sa bawat pag-amen natin, may katumbas yun. May kaakibat na paggawa. So sabi nga po natin, take off the gray clothes and put on the grace clothes. So sa atin na mga nandito, nawa eto na po yung ginagawa po natin. Next po tayo. Ang atin pong topic sa umaga pong ito, natapos na po natin, a call to walk in unity. This time, a call to walk in purity, na matatagpuan dun sa binasa ni Kuya RJ kanina kung nakinig po tayo, Ephesians 4:17 to 32 at saka chapter 5 verse 1 to 17. So, pwede po natin basahin or balikan mamaya yung mga verse natin yan. Pero, mapapasadahan po natin ang mga iyan. So, darako po tayo sa atin pong title sa sa atin pong main topic for today. Sabi nga po natin, si Paul yung naging author ng Ephesians. At dito po sa atin pong title sa umagang ito, sa buhay po natin bilang Kristiyano, sabi nga po natin, bilang mga binago ng Panginoon, our God is holy, so we must walk in purity. Sabi po dyan, number 1, pakibasa nga po. Walk not as the Gentiles do. Okay. So, sabi po dyan, walk not as the Gentiles do. Kung i-discuss ko, dun sa verse makikita rin natin siya. So, sabi nga po ni Paul, mayroon siyang mga paalala, may mga argumento at may dapat po tayong i-apply pagdating po sa mga paglakad natin patungo sa atin pong Panginoon. Sabi po dyan, admonition or paalala. Ayan po yung, sabi nga, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Kaya si Paul, pinapaalalahanan po tayo. Pangalawa, andyan yung argument or a bakit. Bakit tayo pinapaalalahanan? Pangatlo, application or pagsasapamuhay. Siyempre, pag may paalala, dapat, kagaya na lang ng pakikinig po natin ng salita ng Panginoon. Hindi po sapat na papakinggan po lang natin ang mga salita ng Panginoon. Ito is andoon na, ito yung pinaka
pinakamahirap pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung i-apply po natin sa mga buhay po natin. So dyan po sa admonition, ang ating pong verse ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 19, nabasa rin ni Kuya RJ. Next po is sa Ephesians 4, verse 20 to 24. At ang panghuli is Ephesians 4, 25 to 32. So eto mga paalala ni Paul sa atin is meron po itong tatlo muna. Sabi nga po dyan sa una, ay bali 4 po pala lahat siya. So yung una is walk not as the Gentiles. Sino po ba yung mga Gentiles? Tayo. So nung hindi pa po natin kilala ang Panginoon, sabi nga doon sa naging topic ni Ate Nora, ang mga Gentiles is sila yung mga Gentiles are without God, without hope. Sila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So sabi po dyan sa atin pong verse, the admonition or paalala ni Paul po sa atin. Na kung saan sabi po dyan, So I tell you this, and insist on you in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the light of God, because of the ignorance that is in them, due to the hardening of their hearts. Having lost all sensibility, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Sino po ang tinutukoy dito? Pwede na po tayong makaupo. Sino po ang tinutukoy dito? Mga Gentiles. Must no longer live as the Gentiles do. Dapat tayo bilang mga tumanggap na sa ating Panginoon, dapat yung mga pag-iisip natin is andoon na tama or mabuti yung ating pong mga kaisipan. Sabi po sa Tagalog, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Sabi nga po natin, kung tayo ay binago na ng Panginoon, the way na mag-isip po tayo, the way na umak tayo or kumilos tayo, dapat hindi na tayo kagaya ng mga Gentiles. Sabi nga, as we Christian, we should not imitate the world. Amen po ba doon? Tayo bilang mga nakakilala, tayo bilang mga tumanggap na, dapat hindi po tayo nakikisang-ayon or sumasang-ayon sa galawan na ng mundo. Bilang Kristiyano po, dapat tayuan natin kung ano yung pananampalataya na meron tayo. Kahit tayo na lang yung nag-iisang gumagawa ng tama, panindigan po natin, tayuan po natin. Sa pamilya po natin, halimbawa, magkaroon ng padasal. Palwalo. Do we need to join them? Padasal, palwalo. Ano, palimbawa, eto na lang. Happy birthday, Nanay in Heaven. Ayan, nagdadasal ka, nag-aatang ka. Di ba? Ano bang tawag sa inyo sa nag-aalay, nag-aatang. Sorry po. Nag-aalay. Sa Ilocano po pala yun. Nag-aatang. Nag-aalay. Ayan. So sa mga Ilocano po nakaka-relate sila. Sorry po sa mga Tagalog at ibang lingwahe. Ayan. So yun po. Dapat tayuan po natin yung pananampalataya na meron po tayo. Eto na lang. Yung katatapos na lang. Yung mga umuwi. Nawa, hindi sila nakipagpenitensya doon. Di ba? Pwede siguro silang bumisita pero hindi pa rin eh. Kasi
parang nakikigalak ka na nanonood ka doon ng penitensya. So nawa, sa ating mga magbabakasyon, please, tayuan natin kung ano po yung ating pong pinaniniwalaan dito. Dalhin po natin pag uwi natin ng Pilipinas. Please. At nawa, wala kaming makikita. Ayan. So, ayan. Oh, amen. Susubaybayan ko si Francis. Ayan. So, yan po yung paalala po sa atin. Huwag po tayong mamuhay ng kagaya ng mga Gentiles. Next po tayo. Pakibasa nga po. Is it true? Walk not. Huwag nating gayahin, huwag nating lakaran kung ano yung nilalakaran ng mga hindi mananampalataya. Sabi nga nila, hindi na ma-identify kung sino ang Christian at hindi Christian ngayon. Kasi kung anong ginagawa ng hindi Christian, ginagawa na rin ng Christian. Kahit sa bawat bahay-sambahan, may mga tumutugtog, may mga umaawit na iba ang ginagawa paglabas na nila ng bahay-sambahan. So please, bahay ni Emmanuel, yakapin po natin kung ano po yung pinaninindigan po at pinanampalatayanan po natin. Sabi nga nila, walang sikreto na hindi nabubunyag. Kung sa tingin nyo, hindi nakikita yung mga ginagawa natin, may isang nakatunghay doon sa kalangitan na nakakakita sa atin. Amen po ba doon? Kaya wala tayong maitatago. Next po tayo. Sabi rin po sa Romans chapter 1 verse 21 to 25, for all, sa mga Gentiles pa rin po ito, for all, though they knew God, they neither glorify Him as God nor gave thanks to Him. Ganito po ba tayo? Sumagot naman kayo. Ganito po ba tayo? Oh, silence means yes. No. Ayan. So ayan, hindi rin sila nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they become fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Napakapalad po natin, God chooses us para makilala at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat Lord, hindi na ako uuwi ng Pilipinas na pupunta sa simbahan, hahalik doon, papunas-punas sa santong nakapako. Next po tayo. Sabi po sa 24 at saka 25, therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. So, sabi nga po, walang ibinigay sa silong ng langit na dapat po nating sambahin or ikaligtas po natin. Ang Creator po ang dapat po nating sambahin at hindi po yung kanyang mga creation. Kung sa lugar po natin at dumating po tayo sa pagkakataon na tayo ay ma-invite to go with the mission para mabahaginan yung mga katutubo, mag-join po tayo para nang sa ganun, hindi na yung mga anito or yung mga inukitan yung kanilang sasambahin. Amen po ba doon? Amen. So sa mga uuwi, pag may mga mission, may mga gawain, make our vacation fruitful. Amen po? Next po tayo. So yan yung una, walk not as the Gentiles do. Darako naman tayo sa argument.
Sinabi naman dito sa argument sa Ephesians 4:20 to 24. Basa po tayo para hindi po tayo antukin. 1, 2, 3, go! But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which rose corrupt according to the deceitful lust, and you renewed the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Amen. So, basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, hindi ganyan ang natutuhanan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan sa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sabi nga po natin, since we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, iwanan na natin yung lumang tayo. Pero it takes an effort and sacrifices. Pero pag minsan, no, ewan ko, sa sarili ko to, yung ugali or character na meron tayo, kahit tinanggap na natin ng ating Panginoon, may mga times pa rin na lumalabas. Tama, mali? Tama. Pero, sabi nga natin, bilang mga tumanggap na, andyan yung conviction sa puso na natin. Andun na yung pagsisisi natin, di ba? Hindi kagaya nung wala pa ang Lord sa puso natin. Okay lang. O yung sinasabing ngang nagiging kalos or kalyo, pag ikaw ay wala pa sa Lord, okay lang yan. Hindi, walang conviction. Sige lang, panay lang gawa natin ng hindi maganda. Kasi nga, wala pa si Jesus sa buhay natin. So, pag sa atin ng Panginoon, alam po natin na bawat nagagawa po natin pagkakamali, andun na po yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon. So, yan po. Next po tayo. Walk not as the Gentiles do. Yung una, andoon yung paalala, andun yung argumento. Ang pangatlo po is, eto na yung application. So, pagdating po sa application, so, panghuli na po tayo doon sa atin pong naging verse mula Ephesians chapters 4, verse 17 to 32. Sabi naman po sa verse 25 to 28, ako dito, mamaya kayo. Or magsagutan tayo para nang sa ganon, wala pong makakatulog. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Kayo naman. And do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Bato-bato sa langit, matamaan, magbago. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully. Are we speaking truthfully sa ating mga kapatiran, sa ating pastor, sa ating tatay, nanay, asawa, kaibigan, pagdating po sa mga bagay-bagay sa buhay natin? Wala na. Nagsimba ka ba? O ayun na lang. Pag tinanong tayo ng asawa natin sa Pilipinas, nagsimba ka ba ngayon? Oo naman. O patingin, nasaan ka? Nasa bata. Baka mayroon doon. O kaya yung mga ginagawa ng yung mga andun na sinasabi natin na dapat maging faithful sa asawa or honest sa asawa. Sige nga, patunugin mo nga yung blender. Ayun yung nasa Facebook eh. Madalas ganun eh. Patunugin mo nga yung blender. So are we? Ayan. Dala niya yung blender. So, yan po dapat pagdating sa mga
Wireless. Pagdating po sa buhay po natin, kagaya nga, nung tayo, madali lang di ba, pag wala pa si Lord sa buhay mo, ultimo bata nga, hindi mo tinuturoan magsinungaling, pero nagsisinungaling, di ba? So sabi po dyan, put off falsehood and speak truthfully. Kailangan, pagdating sa mga, lalo na pagdating sa mga gawain, pagdating sa gawain ng Lord, ang dapat truthfully. Kasi sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Okay. Sabi dyan, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Alam nyo, nung nagbabasa ako, kaya pala sinasabing, do not let the sun go down while you are still angry. Para nang sa ganun, yung angry mo, yung alitan yung dalawa, ayusin nyo kaagad. Huwag nyo nang antayin. Kasi pag inantay nyo, na yung araw is lulubog na, syempre, the following day, hindi na naman kayo mag-uusap. So, dapat, pag meron tayong mga misunderstanding, kailangan, isettle na po natin kaagad. Yun din, dapat, life is short. Kailangan, makipag-ayos ka na kaagad. May point naman kayo. Baka bukas patay na. Yun din yung mga yun din yung mga nakaugalian natin dati. Kung kailan patay na, doon ka palang hihingi ng kapatawaran. Hindi naman na niya maririnig. So, dapat, habang buhay pa, humingi na ng tawad or makipag-ayos na. O, sa atin, nawa, wala nang may tampuhan, wala nang may sama ng loob pa sa atin pong mga mahal sa buhay. Ayan. Amen. So, anyone who has been stealing must steal no longer. Ayan. Di ba ang stealing, yung kukuha ka ng hindi mo pag-aari? Di ba? Klepto. Dapat tayo bilang Kristiyano, hindi na rin po nakikitaan sa atin ito. Wala na po dapat nag-steal or nagnanakaw. So, sabi po dyan sa atin pong a call to walk in purity, ang paalala ni Paul, huwag na tayo mamuhay ng kagaya ng mga Gentiles. At lagi tayong pinaalalahanan din tayo ni Paul na dapat kung ano yung old life po natin, ang dapat po natin gawin is yung ngayong tayo na, yung atin pong dapat isa pamuhay. Next po tayo, 18 minutes na lang. Ayan, tapos, ito po ito yung pala. Sabi po di dyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. So, dapat tayo po, bilang mga tumanggap na sa Panginoon, dapat hindi na rin po natin maringgan yung pagmumura sa atin, yung mga malalaswang salita, dapat hindi na rin po maringgan sa atin. So, salamat sa buhay ng mga taga Zelda 28 na ito is, sa kanila na is, hindi na nariringgan. So, palakpakan naman na po natin ang Lord. Ayan. So, di ba? Makita po natin talaga, no? Pag talagang tunay tayong tumanggap sa Panginoon, tayo ay kanyang babaguhin. Pagdating sa ating pananalita, ito'y kanyang babaguhin. At the same time, sabi nga, do not grieve the Holy Spirit of God. So, nag-grieve natin ang Holy Spirit pag tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan sa buhay po natin. Sabi din dyan, get rid of all bitterness, rage and anger. Ayan, dapat sa atin din, hindi na rin po nakakakitaan sa atin. Sabi nga, forgive and forget is the secret of a happy Christian life. Kaya, mahirap, pero walang mahirap sa Panginoon. Forgive and forget. Kaya po ba natin? Amen. Kaya. So dito sa verse 32, sabi diyan, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.
Naipapakita po ba natin ito sa atin pong mga kapatiran? Amen. Parang nag-isip So, sabi nga po natin, lagi po nating alalahanin when it comes to forgiveness, itatatak po natin sa isip at puso natin kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya. So, let's be compassionate sa atin pong mga kapatiran at hindi lamang po sa ating mga kapatiran, ganon din po sa mga unbeliever. Sabi nga po natin, dapat ganon din ang ipakita natin sa kanila. Next po tayo. Nasa ano pa lang po tayo. So, yung number 1 is, so bilang mga binago ng Panginoon at bilang mga tumanggap sa Panginoon, let's walk in love. So, sabi po dyan sa Ephesians 5:1 and 2, therefore, be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. So, yan po yung pangalawa. Bilang mga tumanggap sa ating Panginoon, sabi nga natin, di ba, madalas, sino ang mga imitators na madaling mag-imitate? Mga anak natin. Mga anak natin, madaling mag-imitate yung mga yan. So, as we, children of God, dapat ganun din po ang gawin natin. Ang dapat po nating i-imitate ay ang ating Panginoon, wala nang iba. Hindi yung mga idol natin dati. Kasi wala naman na tayong idol. Si Lord na yung dapat nasa puso po natin. At siya lang dapat yung ating i-imitate or gayahin. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5:1-6, ito po yung magiging verse natin sa ating book in love. Be an imitator of God as dear children. Are we children of God? Amen. Amen. So we must imitate our Father or our God. Sabi po dyan, walk in love. He is God's child. So alam naman po natin, no? The Father, Jesus is the Son. He is the Son of God. Next po, sabi dyan, He is God's beloved child. He is God's beloved child at saka He was purchased with a great price. So tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo ay Kanyang tinubos. Hindi tinubos ng 1,000,000 o para tayong mga para tayong mga kinidnap, pero hindi naman tayo kinidnap, pero tayo tinubos. Hindi ng presyong abot kaya. Tayo ay tinubos ng Kanyang buhay at Kanyang dugo. So, bilang mga anak ng Panginoon, lagi po nating alalahanin na pagdating po sa ating pong pagmamahal sa ating mga kapatiran, lagi po nating dapat isipin ang ating kapatiran at andoon na lahat tayo ay binili ng Kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ayan. Una, walk in love. Pangatlo is walk as children of light. So, tayo ay mga anak ng kaliwanagan at hindi darkness. So, sabi po yan sa Ephesians 5:7-14. Salitan ulit po tayo. Therefore, do not be partakers with them. Walk as children of light. Okay. For the For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by light, for whatever makes manifest is light. Therefore he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light.
So, tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo ay nasa kaliwanagan na tayo dati nasa kadiliman. So bilang mga nasa kaliwanagan, nawa tayo ay magbigay din ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman pa. Sabi nga, 'di ba, madalas ang mga krimen ay nagaganap sa mga madilim, yung mga kasalanang nagagawa, halimbawa yung pagnanakaw, madalas sa kadiliman. So tayo bilang mga binago ng Panginoon, kailangan tayo magbibigay din ng liwanag sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, at sa mga taong na sa paligid po natin. Next po tayo, sabi po dyan, walk as children of light. Sa Ephesians 5:3-6, but fornication and all uncleanliness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Okay. So, dito po sa atin pong walk as children of light, dapat ang mga ito is hindi na po nakikitaan sa atin. At we are grateful and thankful kasi andyan ang ating pong Panginoon na siyang gumagabay at pumapatnubay. At andyan ang banal na Espiritu na siyang nagkukonvict sa atin every time na mag-iisip pa lang po tayo ng gagawing hindi maganda. Andyan na yung reminder ng banal na Espiritu na wag po nating dapat gawin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa atin pong Panginoon. So, number 4 po, sabi po dyan, walk in wisdom. Ano po ang sabi sa James 1:5? James 1:5. Pakitingin nga po, James 1:5 o James 5:1? James 5:1 na lang. Pakitingin po. Oh, okay. So, James 1:5. Salamat, Ate Gina. Sabi po dyan sa James 1:5, pakibasa nga po. Okay. If any one of you lack wisdom, humingi lamang po tayo sa ating Panginoon. So, ayan. So, sabi po dyan sa Ephesians 5:15-17 naman, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Diba? Pakibasa nga po. Ano pong ibig sabihin yan? With full awareness. Wow, with full awareness daw, sabi ni Kuya. And cautiousness. Ano pa? Okay. So, sabi nga po dyan, okay. Sabi po dyan, circumspect comes from the two Latin words that mean looking around. The Greek word carries the idea of precision and accuracy. See that you walk carefully. With exactness is the meaning. So yung opposite naman yan would be walking carelessly and without proper guidance and forethought. So, dyan po sa ating verse sa Ephesians, see that then that you walk circumspectly, not as fool as wise. Dapat po, tayo po bilang mga tumanggap na sa ating pong Panginoon, dapat ang ginagawa po natin ay dapat maging as wise na po tayo, kagaya ni, sino po ba yung pinaka-wise na hari? Solomon. Ayan. So, dapat maging wise po kagaya natin si Solomon. At the same time, sabi nga po, kailangan po nating lumakad ng may carefully, yung pag-iingat. Kasi sabi nga po natin, sa atin pong buhay bilang Kristiyano, hindi na po natin dala-dala yung pangalan po natin. Kaya kailangan, pag tayo po ay nakisalamuha sa mga tao sa labas, we must act carefully kasi sila rin ay may ang tawag nito, may expectation na rin sila sa atin. Basta born again na alive yan, dapat sa kanila hindi na tayo dapat magkamali. Kaya
sa atin bilang mga namuhay at tumanggap sa Panginoon, tayo dapat ay gumalaw or pagdating sa mundo, kailangang maging aware tayo sa mga ikinikilos po natin. And especially din, lalo na, isa pa ito, kung tayo po ay mga tumanggap na sa Panginoon, the way we dress, please. Kahit na nasa bakasyon na tayo, please lang, mag-ingat po tayo sa ating pananamit. Alam ko, mainit sa Pilipinas ngayon. Nawa hindi po natin makitaan ang ating mga ate at kuya. Pero wag naman po kayong mag-abaya na maliligo sa Pilipinas. Ayan. Suot lang po natin yung karampatang damit para sa Pilipinas. Mainit sa Pilipinas ngayon. Summer. Yes, summer. Ayan. So, malagkit. So, sabi po dyan, we must walk carefully with exactness. We cannot live the Christian life to chance. At sabi dyan, we must make wise decision and seek to the will of God. Pagdating din po dito, no, salamat sa mga kapatiran natin nagde-testify dito na kahit gaano kalaki ang offer ng trabaho sa sahod ng trabaho, is sabi nga natin ang prayer natin, Lord, kung eto po yung magiging dahilan para mapalayo ako sa'yo, wag mo na pong ibigay. Kasi, sabi nga natin, ang tunay na blessing na nanggagaling sa Panginoon, mas lalo kang ilalapit sa Panginoon. Amen. So marami na po sa mga kapatiran po natin ang nagpatunay na pag ang blessing na yan ay galing sa Panginoon, mas lalo tayong ilalapit sa atin pong Panginoon. So yan po yung atin pong pang-apat, walk in wisdom. So dito po sa atin pong last verse sa 16 at saka 17, sabi po dyan, redeeming the time because the days are evil. Therefore do not unwise, but understand what the will of the Lord is. Sabi dyan. Life, sabi nyo nga kanina, life is short. Redeeming the time, life is short. Kaya pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sabi nga, sa buhay din natin, when it comes to salvation, salvation is now. Hindi bukas, hindi sa pangalawa, kasi hindi natin hawak yung buhay natin, baka mamaya biglang tayong kunin. Pangalawa, because the days are evil, the days are evil. Sa mundong ginagalawan na po natin, no? Maging aware po tayo sa mga nakakasalamuhan natin, sa mga pinapanood natin, talamak na yung kasamaan ng mundo. Kaya dapat tayo bilang mga tumanggap sa Panginoon, dapat makitaan po sa atin yung mga kaliwanagan or the way we talk, dapat nawa magbigay ng glory sa ating pong Panginoon. God has given us wisdom, di ba? Tayo nga, bilang mga tumanggap sa Panginoon, sabi nga kung ano yung wala sa atin, hingi lang tayo sa Panginoon. Hingi na we see to it that we give glory sa Panginoon sa ating mga hinihingi. God has planned for us. Ano po yung plano ng Lord sa atin? Okay. So, ang Panginoon, gagaya ng redemptive plan ng Panginoon, andoon na siya ay pumunta rito sa lupa, siya ay namatay, at sa ikatlong araw, siya ay nabuhay, siya ay umakyat sa langit at babalik at tayo kanyang kukunin. O, palakpak naman dyan. So, sabi po dyan, the emphasis is on the new life as constructed with the old life, imitating God and not the evil world around us. So sa buhay po natin, sabi nga po natin, sa old life po natin, nawa, ito po ay atin pong iniwanan na, at ang ating panibagong buhay is yun po yung ina-apply na po natin. At sabi po nga dyan, imitating God and not the evil world around us. Ang atin pong Panginoon, ang atin pong i-imitate, at hindi po
kung sino-sino man lang. At lagi po nating tatandaan, ang Panginoon ang best example sa buhay po natin na dapat po nating gayahin. Wala na pong iba. So yun lamang po, at to God all the glory. Let's pray po.